po sa inyong lahat. So guys, dito ulit tayo, no, ang inyong lingkod o si Sarah. At uusisain natin ngayon, 'di ba? Ngayon kasi araw ng occasion, 'di ba? Pasko, bagong taon. So ayan, laganap na naman ng mga pagkain, no. Lalantakan na naman natin 'yan. At Diyos ko, eto na. Kailangan meron tayong disiplina sa pagkain. Hindi ko mo yan ihanda, lantak na lang tayo ng lantak dahil yan po ang magiging cause ng ating problema. Tandaan nyo yan, guys. Dahil ako, marami na ako na experience at marami na ako nakikita based on my experience sa relatives ko, sa akin din, di ba, guys? So, kailangan sa pagkain, tamang-tama lang ang ating kakainin. At saka, tingnan natin kung makakabuti ba sa atin to, makakasama. Kasi ngayon, di ba, yung mga handa ngayon, may morcon, may ham, di ba, may hamonado, yung mga ganyan, Diyos ko, mga lechon. So, guys, no, eto, no, mas maganda, guys, yung takawin nyo na lang yung mata ninyo, busugin nyo yung mata ninyo, at pakonti-konti lang, wag yung talagang lalantakan dahil iyan po magiging cause ng problema ninyo. Dahil ako, sa akin na experience ko na yan, no? Wala akong control dati sa sarili ko sa pagkain at tira na lang ako ng tira. At pagdating ng panahon yon, sisingilin ka na. So, masarap po talaga ang bawal. Yan talaga ang pinaka problema ng lahat, no? Kung ano yung bawal, yan talaga ang gustong-gusto nila. At hindi ko naman sinasabi na mag-reduce kayo o whatever. Ang akin lang ay hinay-hinay. Kasi halimbawa po, pakiramdaman nyo muna ang sarili ninyo. Kung halimbawa sa tingin ninyo, mataas na yung BP ninyo o mataas na yung sugar ninyo. So tapos lalantak pa kayo ng mga bawal. Ayan, diyan tayo magkakaroon ng problema. So guys, ito yung sharing lang ito kasi ngayon sa panahon ngayon, tayo ay wala na tayong control. Kasi tayo ay parang nagpapaanod tayo sa kung ano na lang yung tinatawag na kausuhan, di ba? Karamihan kasi sa Pilipino ganun eh. Hindi, kailangan may occasion, ganito handa natin, ganito, ganyan. So, kahit bawal, hindi natin iisip yung kalusugan natin, sige, banda na lang tayo. Meron dyan yung mga iba na mapabida lang, sige, handa tayo ng pinakamasarap, i-display pa sa Facebook. Guys, alam niyo sa totoo lang, mas maganda pa ako nung New Year ginawa ko, isa lang handa ako, fruit cocktail salad lang. Isa lang talaga. At saka more on fruits. Mas maganda po talaga ang mayaman tayo sa prutas o busugin natin yung katawan natin sa prutas. Dahil tiyak po talaga may iwasan natin kung ano-ano mang mga sakit yan, no? Alam nyo, ang dami na kasi ngayon sakit bukod dyan sa virus na yan. So, kailangan patitibayin natin ang ating immune system sa pamamagitan ng tamang pagkain. So, kailangan talagang itama natin yung mga kinakain natin, no? At pakiramdaman din natin yung katawan natin. Kasi, pag yan ay talagang walang iniwan din yan sa walang iniwan din yan sa sasakyan, 'di ba? Huwag tayong maneho na lang ng maneho, sige lang ng sige. Kailangan pipreno din tayo kapaminsan-minsan, no? Kailangan medyo pakiramdaman natin ang katawan natin. Huwag po yung mabibigla na lang tayo, bigla na lang ay bawal pala sa atin 'tong mga kinakain na 'to, bigla natin nilantakan dahil na temptation tayo, na tukso tayo kainin yan, at yun ang kinalabasan, resulta, sakit, diba? Lalo na guys, so, sa mga may dati pang mga sakit na o before na meron nang iniinda sa katawan, so kailangan medyo i-reduce or itama natin, i-control natin ang ating ang pagkain, ilagay natin sa tama, diba guys? Ayan naman, marami kasi mga talawag dito binibigay na tip, diba? Sa mga YouTube, kung nanonood kayo, isa na ako doon, nagbibigay ako ng mga about health tip. Diba guys, no? Hindi lang sa pagpapaganda ang health tip natin, pati sa kalusugan. Hindi man tayo doktor, kinakailangan natin yung makatulong din tayo sa ating kapwa, diba? Based on my experience. Sinishare ko lang naman to sa aking experience. At sana, kung kayo ay manunood, sana ma-apply nyo rin sa sarili ninyo. Kasi ako, hindi ko naman sinasabi to dahil perfect na ako. Hindi yon. Sinasabi ko to dahil na-experience ko to. At sana, maiiwasan nyo. Ganun yun. Maiiwasan natin. Kasi maiiwasan naman yan yung mga sakit na yan, yung mga malala na yan, yung mga cancer na yan, diabetic na yan, high blood na yan, o kung ano-ano pa, na virus na yan, diba guys? Kung magiging maingat tayo at magiging mapag-aral tayo, mapagmatsyag tayo sa mga, 'di ba? Lahat, hindi lang sa pamamaraan sa buhay. Kailangan
yung pamamaraan natin, yung paano natin ipapasok, kung ano ipapasok natin sa sikmura natin. Tignan muna natin, makakasama ba ito, makakabuti. Huwag yung lantak ng lantak. Kasi marami ngayon, dahil nga occasion, so di ba, maiimbitahan ka, pupunta ka sa ganito, ganyan. So kahit bawal sa'yo yun, ma-attempt kang kainin. So alam nyo guys, ang tip lang na may bibigay ko sa inyo, kasi ganyan ako eh. Once na pupunta ako or mag-i-invite sa akin, siyempre nga naman, nakakaya nga naman pag inimbitahan ka na ganito kainin mo, tapos hindi mo kakainin, sasabihin sa'yo, maarte ka, di ba guys? So ganito ang technique na gagawin nyo guys. Pwede naman, halimbawa pupunta kayo sa mga occasion na ganyan, sa mga kapitbahay ninyo, or imbitahan kayo ng friend niyo, kain kayo. Pero guys, katulad ng karne, mga isang parang tikim lang. Huwag yung parang, kasi meron ako nakikita pag inimbitahan talagang punong-puno yung plato, as lahat tinambak na lahat talagang pag yung talagang hindi guys, kailangan kontrolin natin ang sarili natin. Kontrolin natin yung sarili natin. Hindi ko mo yung ganyan sige lang na ng sige. Dapat talaga pag-aralan natin, makakasama ba ito, kakainin ko. Halimbawa, kakain tayo ng lechon, di ba? So, pa-check mo na kayo ng dugo, o kaya pakiramdaman yung sarili ninyo. Pag sa tingin ninyo, meron kasing ganun mataas na nga yung BP, kumain pa ng lechon, o di lalong tumaas. O, di ba, may ganun mataas na yung sugar, kumain pa ng matamis. Diyos ko, nilantakan pa talaga ang leche plan, yung mga ganun guys. So yan guys, bago tayo kakain, alamin nyo muna, pakiramdaman nyo yung sarili ninyo, ay kaya ba, di ba? Ako kasi pag bang napapansin kong ganyan, papakiramdam ako sarili ko. Pag alam kong parang loaded na or teka lang, sasama yung pakiramdam ko, okay lang, tikim-tikim lang. Hindi mo masama tumikim pa pumunta sa mga invitation, pero wag yung lantak o yung wag yung parang kala mo mauubusan na, kasi katwiran ng Pilipino ngayon ay ngayon lang to libre kasi occasion, bukas wala na. Wag ganun guys. Yung bang mo libre itong araw na to, inibitahan ka, lalantakin mo na ng lalantakin, hindi mo alam, ikasasama na ng kalusugan mo. So yan kasi ang mga kinalakhan natin, kinasanayan natin mga Pilipino. Ay libre to ngayon na kainin na natin to kasi libre to, hindi nila alam napapasama na pang kalusugan nila. So yun po guys, napakahalagang dapat natin alamin yan bago tayo gumawa or kainin man yan or whatever, kung ano ipapasok natin sa katawan natin. Napaka-importante pakiramdaman nyo ang sarili ninyo. Kasi yan po ang kauwian Nako, Diyos ko po, ang mahal magpa-ospital at mahal maggamot. Diyos ko, at wag buti kung ganun lang, kung bigla-bigla, di ba? Katulad yung mga yung mga brother ko na talagang mahilig sa mga karne, di ba? Lanta ko, ayun. So ang katwiran kasi ng brother ko, sige lang, dahil buhay naman, hindi na natin ito matitikman pagpatay na. Oo, tama naman. Kaso nga lang, mali yun, tsaka kasalanan sa Diyos yun, ang pagiging gluttony, di ba? Ang pagiging yung parang ganib sa pagkain, hindi naman yung ganib na. Ibig sabihin yung para kang walang control. Kontrolin mo sarili mo, kasarili mo, kasi kasalanan sa Diyos yung wala kang self-control. Kasalanan talaga sa Diyos yun. Hindi lang ang pagsi-self-control sa pagkain, ang pagsi-self-control sa mga gagawain, sa iisipin. Kailangan mayroon tayong self-control. Sa lahat ng bagay, kailangan pag-aralan natin kung paano magkaroon ng self-control. Hindi sa lahat ng bagay, sa pagkain, sa gagawin, sa iisipin, sa sasabihin, yung mga ganun guys, kailangan may self-control tayo. Pag sige lang tayo ng sige, and the end, nasa huli ang pagsisisi. So yan guys, so napakahalagang paalala ko lang, lalo-lalo na ngayon. Kung yung mga nanonood dyan na ganyan ang sistema, na katulad ng experience ko, na katulad ng experience ng mga relatives ko, sana ay maging makapulot kayo ng lesson sa aking vlog. So yan naman ay konting sharing lang. At alam ko hindi lang naman ako nag-share niyan. Marami pa dyan. So, kailangan lang natin palawakin. Kasi ang pagbibigay ng sharing na ganito, lalo-lalo na yung mga marami sa ating kababayan na alam ko yung iba dito, yung mga may alam o yung tinatawag na mga high-ends ang buhay, alam na nila yan. Minsan pa nga kahit high-ends ka na sa buhay, wala ka pa rin self-control sa sarili, di ba? At yun ang giging cause ng pagkamatay mo, di ba? Example na lang natin dyan, di ba? O si Cory Aquino, presidente, di ba? Mataas na tao yan. Ninoy Aquino, anong kinamatay? Sakit din. Dahil nga po, siguro hindi nila na itatama yung pagkain nila. Marami pa, hindi lang naman yan. Marami pang mga celebrity o mga kilalang tao na talagang andun dyan na sa kanilang lahat. Pero nga lang,
hindi nila nagkaroon ng self control sa sarili, 'di ba? Hindi nila naitama, ayun, kinauwian sakit. So lahat naman tayo ganyan. So kinakailangan lang talaga patibayin natin ang self control sa sarili. Hindi lang sa pagkain, hindi lang sa gagawin, hindi lang sa pagdidesisyon, at lahat sa lahat ng bagay kailangan meron tayong self control. Ika nga, sabi nga nun, 'di ba? Pag meron kang pagtitiis o nagtitiis ka, mas maganda ang aanihin mo, 'di ba? Yung 'di ba si Kristo gano'n, nagtitiis siya. Sabi nga niya, kung gusto niyo sumunod sa akin, batahin niyo ang aking krus. So yun po siguro yung ibig niyang sabihin. So kailangan iwasan natin yung mga makamundong kinasanayan na mali naman, no, na tinuro sa atin ng ating mga ninuno, no, kinasanayan ng ating magulang at namanan natin, at yun din ang ginagawa ng hanggang ngayon. Parang sunod-sunod na lang yan. So hanggat hindi yan napuputol, tuloy-tuloy yan guys. Hanggat sa kahuli-hulihan ng inyong anak, ng dugo ninyo, tuloy-tuloy yan. So sana guys, ito'y nakapulot ng konting lesson sa inyo at nakapagbigay ako ng konting sharing. At sana sa susunod nating vlog, at huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, subscribe guys ha. At sa itong New Year, magkakaroon tayo ng parang giveaway, magko-concert ako, concert, di ba guys? So, at tabayanan niyo yan, this coming New Year, 31, sa 31 ng gabi. Okay guys? So hanggang dito na lang guys ha. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, subscribe. Paki-push na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking gagawin. Okay guys? So see you sa susunod nating pagbablog at maraming pong salamat. God bless you all. Thank you. Bye-bye. Ay guys ha, pahabol lang guys. This coming 31. So antabay po kayo sa aking live na gagawin. May live tayong gagawin na kakaiba. Okay guys? Maraming salamat. God bless you. Babu.